Ang daya nila, no? Nagawin kaming hostage dito para magiging judge ng impeachment court. Tapos sila, magagampanya na. Sa pang-apat na pagkakataon nang isulong ng mababang kapulungan ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ng Pilipinas natapos ang botohan na ginanap kanina, nakakuha ng 215 na boto sa mga kongresista kaugnay sa pagpapa-impeach sa nasabing Vice Presidente. Makikita naman ang Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang nanguna sa paglagda ng impeachment complaint laban kay VP Sara, habang si Speaker Martin Romualdez naman ang panghuling lumagda. Isa sa mga kongresista din ang lumagda ay si Davao del Sur Representative John Tracy Fortich Cagas. Kaugnay nito, nagbigay ng statement ang taga-suporta ng mga Duterte na senador na si Senator Bato de la Rosa. Ako, I will maintain my political neutrality. Nahintayin nyo yung magiging boto ko pagdating sa botohan. Hindi mo pwede mong ikatalog ang nangyayari ko dahil hindi ka makakalabas ng mga pala, sir. And you are, sir, nasa number 10 po kayo sa sir. Medyo alanganin. Depende. Nakamawa yung butante. Tumawa naman si Bato, hindi nagkapakampanya. Tulungan lang natin ito. Ayun naging nag-judge si Bato sa impeachment ko. Hindi nakaikot. Pero sir, ay initial na pag-uusap yung mga senador tungkol dito sa possibility nga ng impeachment trial. May initial kayo mga pag-uusap? Well, most likely, matransmit sa amin yung articles of impeachment. Adjourn na kami ay wala kami bukas, no? Okay. Break na kayo bukas. So, most likely, the earliest that Isa sa matibay na basihan na anya ng kanyang complaint ay ang paggastos ng milyon-milyong halaga ng kanyang confidential fund sa kanyang opisina na walang sapat na dokumento mula sa Commission on Audit o COA. Ayon pa sa Article 11 of the 1987 Philippine Constitution, maaaring masibak sa pwesto ang isang opisyal ng gobyerno kabilang na ang Pangulo at Pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng impeachment kung sila ay mapatunayan na may nilabag sa konstitusyon, gaya ng pagtataksil, panunuhol at iba pang kaugnay na mabigat na krimen. Ang nasabing reklamo ay isinampa sa House of Representatives. Unang hakbang ito para sa impeachment proceedings. Kinakailangan ng boto na 1/3 ng mga mambabatas para maitatag ang probable cause para sa impeachment trial. Pangalawang hakbang naman ay dadalhin sa Senado ang hearing na nagsisilbing impeachment court at ang mga senador ang magbibigay ng huling desisyon, at kinakailangan dito ay 2/3 na boto mula sa mga senador para mapatunayan na nagkasala ang isang opisyal na ipapa-impeach. Kumpiyansa naman si Vice President Sara Duterte na hindi siya tatablan sa nasabing complaint dahil wala siyang nilabag na batas. Ngunit kung pag-uusapan di umano ang pamumulitika sa kanya, yun ang hindi niya masisiguro. Ikaw, Karadyo Baktas, anong komento mo sa video natin ngayon? Mag-comment ka sa comment section, at kung hindi ka pa subscriber, pa-like ng ating channel, pa-subscribe at pa-hit ng notification bell. Maraming salamat.